Sa isang masaya sanang gabi sa Antipolo, sa loob ng isang maliit na panaderya, walang mag-aakalang magiging entablado ito ng isang karumal-dumal na krimen. 7 katao ang walang awang pinaslang habang natutulog at napaliliguan ng kanilang sariling dugo. 2 sa mga ito ay mga minor de edad pa at ang itinuturong salarin, isa rin sa kanila. Anong nagtulak sa isang taong kasamang naninirahan ng mga biktima para paslangin ang lahat sa kabila ng kakatapos lang na Holy Week? Ang insidenteng ito ay naganap sa isang maliit na panaderya na nagngangalang J&B Malunggay Bakery sa Purok 1 Zone 8 Barangay Kupang, Antipolo City. Kung matatandaan ninyo tol, kamakailan lang nagkaroon ng trending na kaso dyan sa Antipolo dahil sa road rage. Matatagpuan ang nasabing panaderya sa isang residential na lugar at kilala bilang isang neighborhood bakery sa komunidad. Dito na rin mismo nakatira ang mga trabahador ng panaderya bilang bahagi ng kanilang tuluyan at tirahan. Co-owned ang panaderya ng 2 kasosyo, ang suspect at ang kanyang business partner na siya ring master baker ng tindahan. Ito ang lugar na pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen na tinaguriang Antipolo Bakery Massacre. Ang mga biktima ay 7 kalalakihan na pawang empleyado ng nasabing panaderya. Kabilang sa kanila ang isa sa may-ari ng bakery na master baker at 2 sa mga biktima ay mga minor de edad. Halos magkakamag-anak ang mga trabahador at kaanak ng kanyang kasosyo sa negosyo ang karamihan sa mga biktima. Dahil dito, magkakakilala at malapit sa isa't isa ang mga nasa loob ng panaderya. Ang suspect naman na responsable sa krimen ay nakilalang si Bogart Ramirez, 35 anyos. Siya ay isa sa mga may-ari ng J&B Malunggay Bakery at kasosyo ng master baker na nakilalang si Joan Villegas, na kabilang sa mga nasawi. Isa rin siyang panadero na kasamang nagtatrabaho at nakatira kasama ng mga ibang trabahador. Malalaman din na taga Masbate pa ang mga biktima at ang mga ito ay tila mga vlogger sa Facebook. Ngayon, ayon sa pulisya sa timeline ng insidente, April 21, 2025 ng gabi, nagdaos ng munting salo-salo at inuman ang suspect kasama ang 7 biktima bilang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nagpainom ang suspect sa mga kasama bilang pakikisaya sa kanyang birthday. Naganap ito sa loob mismo ng bakery matapos ang kanilang trabaho sa maghapon. Bandang alas 11 ng gabi, ayon sa ulat, may ilang residente umano ang nakarinig ng sigaw para humingi ng tulong mula sa loob ng panaderya. Kaya posibleng dito nagsimula ang karahasan. Madilim na sa mga oras na ito dahil nagpatay na ng ilaw sa bakery. Kaya't inaakalang tulog o nagpapahinga na ang mga biktima ng oras na yon at may onting ingay lang dahil sa kanilang kalasingan. Kaya walang agarang rumisponde sa sigaw na narinig ng ilang residente at nanatiling walang nakakaalam sa naganap sa loob sa buong magdamag. Kinabukasan ng April 22, bandang alas 6 ng umaga, natuklasan ang mga bangkay ng mga biktima. Isang residente at ang opisyal ng sitio ang nakadiskubre sa karumal-dumal na tagpo sa loob ng bakery. Ayon sa isang residente, may ilang biktima na naabutan pang humihinga na umuungol at humihingi ng tulong. Kaya agad silang sinubukang isalba ng rumesponding rescue team. Subalit binawian din ng buhay ang mga ito habang isinusugod sa ospital. Bibili sana ako pandesal. Yun. Ngayon, yun na nga. Wala ng tao, parang may umuungol sa loob. May nakita ko diyang dugo. Kaya tumawag ko ng barangay. Isang oras matapos nito, nakatawag na sa mga otoridad ang mga residente at rumisponde ang pulisya sa nasabing panaderya. Natagpuan nila sa loob ang mga lalaki na wala ng buhay at tadtad na mga tama ng saksak. Kinumpirma ng pulisya na lahat ng biktima ay empleyado ng bakery at natagpuang magkakalapit sa kanilang hinihigaan. Palatandaang inabutan sila ng kamatayan habang natutulog. Naiulat ang insidente sa himpilan ng pulisya bandang alas 8 ng umaga at idineklara nilang isang massacre ang naganap na krimen. Samantala, alas 9 ng umaga sa parehong araw, sumuko ang suspect na si Bogart sa mga otoridad matapos ang krimen. Pagkalipas lamang ng ilang oras mula nang madiskubre ang insidente, nagtungo ang suspect sa Camp Crame sa Quezon City at doon ay kusang sumuko sa base police ng PNP headquarters. Ako po yung sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sinaksak? Ito. Okay, so ikaw na-arrest ko Bogart na sa pagkasalang sa panagsak sa iyong mga kasama. Patay siya. Patay sa iyong mga kasama.
Siya ay agad inaresto at sinailalim sa standard procedure na physical at medical examination bago dinala sa kustodiya ng Antipolo Police at Rizal Police Provincial Office. Ayon sa sospek, minabuti niyang sumuko kaysa magtago dahil wala naman daw anya siyang mapupuntahan pa. Itinuturing na isang mass killing o massacre ang naganap sapagkat 7 katao ang pinaslang sa iisang pagkakataon. Batay sa inisyal na investigasyon, natutulog at walang kalaban-laban ang mga biktima nang sila ay pagsasaksakin ng suspect sa loob ng bakery. Bawat biktima ay nagtamo ng maraming saksak sa katawan. Isang patunay dito ang paghahanap ng pulisya ng patalim na ginamit, kung saan ang isang patalim ay natagpuang nakabaon pa sa katawan ng isang biktima nang datnan sila ng mga otoridad. Bukod sa mga saksak, ang ilan sa mga biktima ay may mga senyales ng blunt trauma na posibleng dulot ng martilyo na narecover din sa pinangyarihan ng krimen. Wala na, hindi na sila may tsura kasi balot na sila sa dugo. Talagang yung yung isang kuya ko parang nabasag yata yung kabilang side niya sa mata. Tapos yung dito yata butas. Lumabas sa pagsisiyasat at salaysay ng suspect na planado niya ang pagpatay sa mga kasamahan. Nangangatwiran ang suspect na nakaramdam siya ng panganib mula sa mga biktima. Ayon sa kanya, nagkaroon daw ng balak ang mga kasamahan niya na patayin siya habang siya'y natutulog. Ang plano umano ay takpan siya ng unan at palabasin na siya ay nagkaroon ng bangungot upang maangkin umano ng kanyang kasosyo ang buong negosyo. Dahil dito, naisip daw ng suspect na unahan sila kaya't isa-isa niyang pinaslang ang mga biktima bago para magawa sa kanya ang kanilang binabalak. Upang maisakatuparan ang krimen, pinainom ng suspect ng alak ang mga biktima hanggang sila'y malasing. Sa kanya isinagawa ang pananaksak pagkapatay ng ilaw at habang madilim na ang kapaligiran. Dahil sa kalasingan at pagkagulat, hindi na nagawang makapanlaban ng maayos ang mga biktima. Inamin ng suspect na isa-isa niyang sinaksak ang mga kasamahan niyang nasa mahimbing na tulog o kaya'y labis na lango sa alak, kaya't hindi nakailag ang mga ito. Pinagbantaan kasi nila ako, narinig ko kasi na papatayin nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. Narinig ko, nag-uusap kasi sila. Dalawa kasi magkasosyo sa bakery. Tapos yung mga trabahante namin, halos na mag-anak niya. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Kaya inunahan ko na sila. Pero may contradicting sa kanya mga sinabi dahil ang mga biktima raw ay nagising at nagpumilit lumaban na maaaring dito nagmula ang mga sigaw na narinig ng mga kapitbahay. Subalit walang lakas ang mga biktima at masyado ng huli ang lahat. Lahat sila, nakasugod sila sa akin. Lumaban sila sa akin. Kaso lang, wala silang kutsilyo. Kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama, sir, kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin, sir, niyayakap nila ako. Siyempre ako yung nakasaksak. Dalawa sa mga biktima ay menor de edad at ang 5 ay nasa hustong gulang. Lahat sila ay nagtamo ng mga saksak na hindi kinaya ng kanilang buhay. May ulat na ang 2 o higit pa sa kanila ay bahagyang nag-aagaw buhay hanggang umaga at humihingi ng tulong. Ngunit kalaunan ay nasawi rin habang dinadala sa paggamutan. Wala ni isa mang biktima ang nakaligtas. 7 sa 7 ang nasawi sa insidenteng ito. Nang dumating ang mga pulis at SOCO, agad nilang sinelyuhan ang lugar at nagsimula ang masusing crime scene investigation. Narecover sa loob ng panaderya ang isang patalim at martilyo na posibleng ginamit sa krimen. Ito ay mahalagang ebidensya na sumusuporta sa teoryang inatake ang mga biktima nang sila'y walang kalaban-laban. Bukod dito, kinuha rin ng mga investigador ang iba pang posibleng ebidensya gaya ng bote ng alak o anumang bakas ng gamot upang matukoy kung ano ang ininom o ikinonsumo ng mga biktima bago mangyari ang krimen. Malalaman na isang bote ng gin lamang pala ang kanilang ininom. Isinailalim sa autopsy ang mga bangkay ng biktima upang malaman ang eksaktong sanhi ng kamatayan at kung ano man ang nilalaman ng kanilang mga katawan. Sinuri ng mga forensic investigators ang bawat sugat at posisyon ng katawan ng biktima upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pananaksak. Naghanap din ang pulisya ng mga CCTV footage sa paligid ng lugar na maaaring nakahagip sa mga kaganapan sa gabi ng insidente.